Istorya na ang mga pangenot na istorya ngunyan sa Baretang Bicol. Pamayokan LTFRB sa nasyon, nagsisita sa Albay, nag-anunsyar kan ipigtutulod na babaklete sa mga bus. Mga parabakal pagas sa NFA Camarines Sur, naglalaba ang pila. NFA nag-asigurar na may supisyenteng supply. Reorientation asin pagpapahiwas kan Naga Airport. Ipik endurso kan Regional Development Council. Siyam na empleyado kan munisipyo kan Calabanga. Iimbestigaran ninhuli sa subuot pampepeke nin pirma. Car show na may obhetong makatabang sa pagpapatugtog kan Peña Francia Museum. Papasadahan live. Asin 20 opisyal na kandidata kan Miss Bicolandia 2014. Mapabisto sa publiko. Mabisita live sa Baretang Bicol. Diyos maray na hapon. Unanimous o pinagkasaroan ng i-endorso kan Regional Development Council ang halunang ipigtutulog na reorientation kan Naga Airport durante kan ginibo kaning pagtitripon Casubago. Pigpanginotan ni Naga City Mayor John Bongat ang pagtulod kan nasabi ng propwesto sa meeting kan RDC sa siyudad kan Legazpi, Casubago. Nagbabarata kayan si Bailay Cotso. The Naga City Airport is hereby approved unanimously, subject to the completion of the usual requirements of the National of NEDA, so that your processing will be smoother. Ipik-endorso na kan Bicol Regional Development Council o RDC sa pangingenot kan pamayo kainina si Albay Governor Joey Salceda ang reorientation kan Naga Airport. Kabali ini sa naging agenda kan RDC meeting kan Subago. But this should be tackled already. So to give you more time to address this issue on your own, and probably with the help of NEDA, because NEDA is here to help you, and the RDC is here to help you. Alagad sa katahawan kan diskusyon, nagtauman kan sa iyang opinyon si Camarines Sur Vice Governor Ato Peña. What we need very quickly is only a threshold lighting identification line, threshold identification line, and the repair of existing runway line. Iginagalang masubot ni Mayor John Bongat kan syudad ni Naga ang opinyon kan Vice Gobernador. May man problema. So magkatarabangan na lang gano'n. We will talk again because we already had a meeting with the provincial government. Ang pag-aprobar sa Naga City Airport ni Governor Salceda, pagpapahiling na daisubot siya nagkokontradigdi. Si Yusek Tini Lichaco, bakit kasi isang kasalanan? Ba't di yung dinaan sa amin? Eh, nasa RDP naman po yan. Tingnan mo po yung RDP na ginawa ng Bicol Regional Development Council. Bago itong term na to. Nandun po ang Naga Airport. If you look at the RDP, so it's not true na hindi ang priority. That's a priority of Albay, of the RDC. So, I cannot understand the commotion. Di pa man masabi ni Mayor John Bongat kung na rin formal na pupunan ang reorientation ka Naga City Airport. No, ang pag-compute ko na rin mapuon will be reckoned from the approval of the ICC National. Mayla Ekotso, nagbabaretang Bicol. Mientras tanto, sa tao kan mga pagmaigot na mas pagmapakarhay at mapauswag ang kapasidad kan haros napapabayaan ng aeropuerto kan Naga dyan sa Banwaan kan Pili. Nagpo naman na magsingil nin parking fees ang aeropuerto. Nagbabarata kayan si Kay Butastas. 20 pesos sa enot na 2 oras ang pigsisingil na kan monumento kan Naga Airport sa Banwaning Pili, Camarines Sur
sa mga bihikulong malog sa compound kan airpuerto para sa parking fee. Basado ini sa ipinaluwas sa Memorandum Order halip pa sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Apwera kan 20 pesos sa kada 2 oras, may dagdag na 10 pesos sa masurunod pang oras. Alagad, ninulta na ipasubot pinalan iba pang mga charger sa airport. Daingo na nagkukolekta ng airport sa mga masubra sa 2 oras na nagparada. Igwa man itinatong resibo sa mga nagbabayad. Sa Muya, sa Kaap, gabos na airports man. Hindi lang Naga, gabos na airport kaya ang nagigibo, ang nag-implement. Petsa uno niya na bulan kan enot na implementara na sabing kasubuan. Alagad, mayuman subot ining problema sa mga driver na maparada sa airport. Para sa kuya, okay man yan sa ingkaman yan kang bigli sa airport. Mas nakalagay sa mabuting pupuntahan, maganda yan. Obheto kan pagkakaigwan ng parking fee sa mga airport na magkaigwan ng dugang na pondoan CAAP para sa pagbantinil kan fasilidad sa mga airpuerto sa bilog na Pilipinas. Sa maintenance and operation, pero bali nailin yung paano kang Kaap na siyempre as every agency, doon kami nagkukaka-charge. Kay Butastas, nagbabaretang Bicol. Bisita ko niyan sa Siyudad Caligaspi ang Pamayokan Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB na si Chairman Winston Hines. Kaya ribot sa pigbiklad kay ni, ang ipigtutulod na pagbaba plete sa mga pampaserong bus sa Bilog na Nasyon. Live bali dyan Siyudad Caligaspi, nagbabarata si Myla Icotso. Myla. Elmer Digdi sa probinsya in Albay mismo mga bus operators na ang nagpetisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ibaba ang pamasahe kan sa indang mga pasahero. Nasa Siyudad Caligaspi si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Winston Hines. Ini para atenderan ang hearing kan proposed fare reduction for buses sa pigkahagad kan mga bus operators. Elo tapig review kan pamayokan ahensya ang presenteng pamasahe sa mga bus. Kung nihilingon kaya subuot, dahil kaya kan mga ordinaryong pasahero ang pamasahe sa bus, lalo na itong gikan pa sa hararayong lugar. In relation kasi doon sa aming implementation ng Joint Administrative Order 2014-01, one of the provisions doon is violation ng undercharging, no? Or yung rate as prescribed by the LTFRB, the operators are charging less than that, no? Pagurulayan subot, tinda ini kan iba pang bus operators kung ihuhuros talaga o dae ang pamasahe sa bus. Apwera sa petisyon na ini, nagpasiring ang pamayokan LTFRB sa Siyudad Caligaspi para kampangon man ang mga bus operators asin pag-urulayan ang provincial bus ban kung sa hindi na dapat magdagos ang mga provincial buses kabali na ang mga bus gikan Bicol pasiring sa Metro Manila. Paglilinaw kan pamayokan LTFRB, bako subot gabos sa 236 na bus ang sakop kan Memorandum Circular Number 2014-015, kundi 1/4 na nasubot ka ini. Well, baka hindi lang, welcome naman po natin lahat ng mga ganitong panukala, ganitong mga kaso dahil para lalo nating may paliwanag kung saan ho kami nanggagaling. Pero hindi pa naman ho sarado yung opisina natin sa pag-review. Alagad si Governor Joey Salceda, padagos pa man girare ang mihigot na pagkontradigdi. Hindi reasonable yung proposal na bawasin na lang sa di ba bawasin, hindi zero fare. Kasi yung gastos mo papuntang Fairview at saka yung fare mo hanggang Alabang, halos parehas lang. Sigus pamayokan LTFRB akong subot nindan opinyon ni Gobernador Salceda asin maginaman kin iba pa mga kongresista sa Bicol. Katakod kay ni magkakaigkasubot sindanin meeting kung saan ipapaapod nindaan mga nasabing persona asin andam sindang ipaliwanag ang manong o digdi. Elmer, nga kasubago pa lang nga ni nakipag-update kita duman sa nangyayaring meeting alagad sa ngunyan, nagpapadagos pasubot ini as hindi pa man subot masabi kung talagang ibinabaan ng pamasahe o kung ma-remain man ini sa dati. Siguro sa mga masunod na aldaw, aramo naman sa nanyato, sa lado kang LTFRB Regional Office di sa Siyudad Caligaspi kung talagang ibinaba, asin kung perang ibinaba ka ini, Elmer. Pinalos, Myla, na ang ginigibong aktibidad dyan kan LTFRB, mga consultation sa naman ini, katakod ka ng pagbaba ang plete asin duman sa ban kan mga provincial buses sa Metro Manila asin na may pang final decisions na gigibuon na dyan sa Legazpi, Myla. Elmer, sa ngunyan Mayo, paninhuli naman nga ito nakipag-update kita duman ngunyan, para pa man sa tuyan nga itataong data o kung ano man na impormasyon katakod nga ni dyan, alagad siguro sa mga masunod na daw, posibleng sabihon naman kay LTFRB kung ibinaba ba talaga ang pamasahe o dahil, Elmer. Okay, salamat Myla. Ikot so live hali dyan sa Siyudad Caligaspi.
Nanukaran ang paglaba kan mga parabakal bagas dyan sa bodega kan NFA Camarines Sur sa Banwan kan Pili. Sa tao kan mga kontrobersiya na kinakasapugan kay ini, sinabi kan NFA na sufisyente ang sendang supply. Aramon niya ito detalles kaya live nagbabarata si Kay Putasta. Kay. Elmer, ngunyan nga ni nahalangkaw ang demand ka na supply o ibig sabihin halangkaw ang demand kan mga parabakal kaining NFA rice. Padagos man nahalaba ang pila partikular na dyan sa merkado publiko, lalo na nga ni halangkaw man ang presyo ka na mga commercial na rice. Pila-pila ngunyan ang mga parabakal nin NFA rice sa merkado publiko sa syudad ni Naga. Amay pa sa nakasubagong aga. Nagtsatsaga na si Mrs. Teresita Talagtag, tangali siyang makabakalin mas baratong bagas. Anong oras na bakuli din ang pila? Alas 6 po. Dahil pa po taday mga baga po duman nag-iiro sa inutan. Paano mo nagtsatsaga kapag pila dito? Hindi po barato ang bagas. Siring ki Mrs. Talagtag, nakapila man ang 61 anyos sa sinanay Norma Canoy. Kasi dura. Parang pareho dito ba sa HDLP. Dito na ako nagtsatsaga magpila. Sigun sa mga paratsenda sa merkado publiko, may adaw na sana kaya kunwaring pwede magpabakal ni NFA rice. Depende sa tsendahan. Tatlo na lang din. Kung kundi ka natin ang supply. Paliwanag ka National Food Authority, daiman kulangan sa idang supply ng bagas ngunyan. Alagad, binabaan subuot ni Dan pag-deliver ng 30 sako na sana, kada semana ang kada retailer na dating 60 sa 70 sako ng bagas. Ang target na itinausa mo na dapat is sold out ninyo niya na bulan is lesser than kang sa August. Kasi actually, traditionally kasi pag September is harvest season na. Sa Naga, almost 4 to 5 retailers, 4 to 5 outlets ang open every day. Dagdag pa ka ng NFA, mayo pa kayang schedule kunwari maabutan bagong mga pig-import na bagas, kung kaya kaipuhan man na igong saray na bagas, in kasong magkaiguaning kalamidad. Ang volume na dapat i-dispose ni is lesser than kang August. Kang August, we are authorized to sold out 80,000 bags, pero ngunyan, 50,000 lang. Dahil po kasi tinihiling yan sa existing inventory, and ang existing inventory mo is 52,000 din. Kaya alangan naman mag-target kami ng 80 na ang existing mo is 50. Elmer, kung dati nga ni nasa 5 kilos per person, itong maximum na dapat ipabakal kan mga NFA retailers sa kada tao arual daw. Alagad mo niyan, binabaan na ninda ininin tulong kilos sa naninuli naman nga nita, binabaan naman kan NFA itong mga pigpapabakal din sa inda nga bagas kada aldaw o weekly na dati nga ni nag-aabot sa 60 to 70 ngunyan 30 sacks na sana ipinapabakal kan NFA duman sa mga NFA retailers din. Albert? Minaluwas kay na ang pila ka na mga parabakal kan NFA rice, bako man duman sa bodega alagad dyan sa mga tindahan na sinasabi kay kan NFA na sufisyente ang supply nila pero kasubago na hiling niyato ninhuli siguro sa laba kan pila itong bugtakan kan bagas sa dilat na ito. Maanang laog. Ano sinangyari ka itong halabang pila duman na kay? Actually, yung yan ang ginigibo ka mga paratienda na dapat nga ni 5 kilos ang maximum. Tanganing matawan manida itong gabos. Siri nga kanahiling niya to dyan sa tuwing TV screen na talagang grabing maray ang pila. Tanganing matawan ninda gabos o maipabakal ninda sa gabos na mga nakapila itong bagas na daiman nga ni magkulang, talagang pigbabawasan na sa naninda itong maximum na pwedeng ipabakal sa kada tao. As in, kasubago man sa pagkikipagulay niya to kaya Ma'am Nora, pag-arog ka ini na talagang mayo na ubos na mga sako ni bagas na pwedeng ipabakal sa merkado publiko, o pwede man sindagiraray makipag-ulay sa opisina ka ni NFA. Siring ka nangyari nga ni kasubago na nagkulang na, as in po pwede pa man giraray na maipabakal si dapat nga ni na day na ipabakal. Elmer? Okay, salamat kay Butasta sa imong live report. Masunod, may binalil sa San Fernando, suspect sa drug raid na kadulag, puser, dakop sa tabako sa pagbabalik yang Baretang, Bicol.